Nagsisimula ang kwento ng ang Dark Demon Lord na nagngangalang Claudine ay namuno ng grupo upang atakihin ang isang makapangyarihang kaharian. Nagpatuloy ang laban sa loob ng 7 araw at 7 gabi at ang tanging nakapagpatigil sa kanila ay isang lalaki na kilala bilang Mr. Hero. Ang tunay na pangalan ni Mr. Hero ay Jed at makikita ang una nilang pagtatagpo. Nagulat si Claudine na mag-isa lang itong pinadala ng kanyang kaharian, ngunit walang kailangang sabihin si Jed at biglang sumalakay. Ang Demon Lord ay makapangyarihan, kaya madali niyang napaatras si Jed gamit ang kanyang mahikal na abilidad. Gusto ni Claudine na sumali siya sa kanyang hukbo, ngunit tinanggihan niya ito. Napagtanto niya na si Jed ay naroon upang lumaban para sa sangkatauhan, ngunit pinigilan siya ni Jed at sinabing naroon lang siya para sa kayamanan at prinsesa. Ito ay ikinagulat ni Claudine, kaya inulit ni Jed ang kanyang mga layunin. Naging malinaw palalo ang tungkol kay Jed at ang kanyang pangarap na maging mayaman at ikasal sa isang prinsesa. Nang siya ay bata pa, sinabi sa kanya ng isang lalaki na kung siya ay magtatagumpay laban sa Demon Lord ay makakakuha siya ng kayamanan at maililigtas ang prinsesa. Pagkatapos ay magiging asawa niya ang prinsesa. Kaya kinuha ni Jed ang kayamanan ng kanyang pamilya at nilakbay ang daan patungo sa pagiging bayani. Pagbalik sa kasalukuyan, hindi makapaniwala si Claudine sa pagkatao ni Jed, ngunit sinabi niya dito na manahimik dahil siya ay magtatagumpay. Naisip ni Jed kung ano ang pakiramdam na maligtas ang prinsesa, at ito ang nagbigay sa kanya ng lakas upang talunin ang Demon Lord. Nang matalo ito, kinuha ni Jed ang kanyang tungkod bilang gantimpala at hinanap ang prinsesa. Pumunta siya sa dungeon, ngunit nagulat siya na makitang ang prinsesa pala'y isang prinsipe na nagngangalang Ruda. Agad na binago ni Jed ang kanyang kwento at sinabing hindi niya gusto ng gantimpala at ginawa niya lang ito para sa kaharian. Agad na lumabas si Jed gamit ang isang teleportation scroll, ngunit ang mga bagay ay tila hindi talaga ganon. Bumalik si Jed sa kanyang tahanan at nagtaka kung bakit kinidnap ng Dark Lord ang prinsipe imbis na ang prinsesa. Sa sandaling yon, kumalma si Jed nang makita niya ang isa sa mga prinsesa sa isang video game at naisip na tumatawag ito sa kanya. Sa kaharian, makikita ang pagbalik ni Ruda sa kastilyo. Sinabi niya sa lahat na bukod sa pagiging maayos ay may nadiskubre pa siyang bagay na interesante. Pagbalik kay Jed, makikitang siya ay dismayado na hindi niya nakuha ang resulta na gusto niya sa kanyang landas sa pagiging bayani kaya't nagpasya siyang tahakin na lang ang landas ng pagiging tambay na naglalaro ng video game. Pagkatapos ay makikita ang alaala ng isang babae na tumatakas mula sa isang masamang bagay na nangyari sa kanyang nayon. Siya ay wala ng pag-asa, ngunit di naglaon ay kinupop siya ng Dark Lord. Ang batang babae ay lubos na hinangaan ang Dark Demon Lord at labis na nagdalamhati nang siya ay talunin ni Mr. Hero. Ang batang babae ay nagising mula sa kanyang panaginip at kinondena si Jed sa ginawa nito. Pagkatapos ay makikita ang mga eksklusibong kawal ni Claudine na kilala bilang Big Four sa hukbo ng Dark Lord. Nakamit na nila ang maraming tagumpay, ngunit sa nangyaring digmaan, sila ay isa-isang tinalo ni Jed at dito na sila naghiwa-hiwalay. Ang kawal na nagngangalang Jaina ay itinago ang kanyang pagkakakilanlan at pumunta sa kaharian ng Katalan upang ipaghiganti ang Dark Lord. Mula ng araw na yon, ipinangako ni Jaina na hahanapin si Jed at ipaghihiganti si Claudine. Gayunpaman, bago yon ay kailangan niyang magtrabaho ng mabuti at ginagawa niya ito sa isang cat cafe. Pagkatapos ay makikita kung bakit siya nagtatrabaho ng husto, dahil minsan niyang natuklasan na ang tungkod ni Claudine ay ibinebenta sa sanglaan, ngunit hindi niya ito mabili. Pagbalik sa kasalukuyan, sinabi ni Jaina na hindi na siya naghihirap sa pera, ngunit wala pa rin siyang impormasyon kung nasaan si Mr. Hero. Iniisip niya na ito ay pinoprotektahan bilang mahalagang personalidad nang bigla itong dumating sa cafe. Sinabihan si Jaina na pagsilbihan ang customer at siya ay nagulat na makitang si Jed yon. Agad siyang nagsimulang mag-isip na baka siya ay naroon upang tapusin siya, ngunit napagtanto niya na kung nais nitong patayin siya, dapat ay ginawa na niya iyon kanina pa lang. Pinredikta ni Jaina na tiyak may plano ito, ngunit maririnig natin ang nasa isip ni Jed na masaya lang siyang makapunta sa pinakasikat na cafe sa bayan. Pinilit ni Jaina ang sarili na tanungin kung ano ang gusto ng customer, at nagulat na malaman na gusto lang talagang kumain ni Jed. Narinig ni Jed na nag-aalok sila ng extra service, kaya inakala ni Jaina na gusto nito ng kakaibang bagay. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Jed na gusto lamang niyang magkaroon ng litrato mula sa lugar at pinilit si Jaina ng boss na sumama sa mga larawan. Umalis si Jed na masaya, ngunit hindi makapaniwala si Jaina na hindi siya nito nakilala. Pagkatapos, makikita natin ang isang misteryosong tao na nagmamasid. Ang taong ito ay isang espiya ng bansang Katalan.
Tumakbo siya bigla dahil siya ay nagulat na matagpuan ang isa sa Big Four habang sinusundan si Mr. Hero. Plano niyang ipakita ito sa hari, ngunit napahinto siya nang mag-cruise ang landas nila ng isang malaking lalaki na meron ding dalang kamera. Malinaw na weirdo ang lalaking ito sapagkat ginagamit niya ang kanyang kamera upang kunan ng litrato ang mga estranghero. Napaisip ang espiya kung ang lalaking ito ay espiya rin tulad niya at nagulat nang ito'y pagbubugbugin. Nagpa siya ang espiya na huwag mangyalam, ngunit hindi siya makapaniwala nang makita niyang ang lalaking ito ay isa rin sa Big Four na kilala bilang sipag. Makikitang sipag ay isang veteranong photographer na mahilig sa mahikal na mga babae. Sa nangyaring digmaan, bilang isa sa mga dakilang kabalyero ng Demon Lord, mag-isa niyang tinalo ang pinakamakapangyarihang mga babaeng kabalyero ng Rose Order. Nang matapos ang digmaan, siya ay nakapaglatala ng isang album ng mga litrato. Sa ibang lugar, makikita ang kapitan ng Rose Order, at siya ay galit na galit kay Pag nang matuklasan nito ang album. Siya ay naiinis sa kahihiyan at sa dami ng mga sulat mula sa mga tagahanga. Nangako ang kapitan na maghihiganti siya kay Pag balang araw, at hindi makapaniwala nang makita niya itong hinahabol sa labas ng kanyang bintana. Pagbalik sa bahay ni Jed, naiinis ito na makita si Pag na pumunta upang bisitahin siya. Sinubukan ni Jed na paalisin siya sapagkat lagi siyang pumupunta dito kapag siya ay nagtatago, ngunit ipinunto ni Pag na sila ay matagal nang magkaibigan. Sinabi ni Jed na hindi siya kaibigan ng Big Four kung saan lubos na nasaktan si Pag, ngunit ipinaalala sa kanya ni Jed na sila ay magkalaban sa digmaan. Ngunit napapayag rin si Jed at sinabi kay Pag na maaari silang maglaro ng video games mamaya. Binalaan ni Jed si Pag na huwag hawakan ang kanyang mga koleksyon, ngunit sinabi ni Pag na titingnan lang niya ito at nagulat nang makita ang larawan ni Jed kasama si Jaina. Tinanong siya ni Pag tungkol dito at kailangan pang isipin ni Jed kung ano ang kanyang tinutukoy. Sa huli ay naalala rin ni Jed at inakala ni Pag na talagang gusto nila ang isa't isa. Sa kaharian, nagulat ang hari nang malaman na si Mr. Hero ay may ugnayan sa Big Four at sinabihan na si Prinsipe Ruda ang nag-utos na sundan si Mr. Hero. Nagtataka ang hari kung ano ang balak ni Ruda at nagdududa kung sinusubukan silang lokohin ito upang patayin si Mr. Hero. Isa sa mga general ang nagdetermina na tiyak na nakipag-alyansa si Mr. Hero sa Big Four dahil imposible para sa kanya na talunin ang mga ito at ang Demon Lord ng mag-isa. Nakumbinsi ang hari at agad na naglabas ng utos sa kanyang mga kabalyero na hanapin at hulihin ang bayaning si Jed. At kinabukasan ay tatapusin na nila ang isa sa Big Four, ang kilala bilang fallen hero na si Rock Barkhad. Sa isang kulungan, inatake ang ilang mga gwardya at sinabi ng isang misteryosong tao kay Rock na siya ay tatapusin. Madaling nakita ni Rock na ito ay ang prinsipe at ipinaliwanag ni Prinsipe Ruda na maaari niyang tulungan si Rock na bumalik sa Dark Void upang buhayin muli ang hukbo ng Dark Lord. Nag-alok si Ruda na maging bihag ngunit walang interes si Rock. Sumuko na siya at idineklara ang kanyang sarili na isang kabiguan. Nagalit si Ruda ngunit ipinaalala sa kanya ni Rock na patay na si Claudine at wala siyang magagawa ng mag-isa. Nagpasya ang prinsipe na magpatuloy sa kanyang plano ng mag-isa at nagpaalam kay Rock. Sa ibang lugar, tinanong ni Jed si Pag tungkol kay Rock at ipinaliwanag niya na si Rock ay ang panganay na anak mula sa isang pamilya na bihasa sa espada. Siya ay lubos na malakas ngunit sinasabi na may kapatid siyang mas malakas pa. Hindi nila alam ang dahilan niya sa pagsali sa hukbo ng Dark Lord, ngunit may kinalaman ito sa alamat ng Black Dragon na Del Toro. Pamilyar si Jed sa alamat at sinasabi dito na ang mga kambal ay ipinanganak sa kaharian ng Cartland. Ang isa sa kanila ay isasakripisyo sa itim na dragon bilang kapalit ng kanyang walang hanggang proteksyon. Napagtanto ni Jed na mula nang matapos ang digmaan, mayroong isang mahikal na anomalya na nanggagaling mula sa kaharian at sinabing may mali sa bansang ito. Matapos ang kanilang laro, nag-alok si Jed na kumuha ng pagkain, ngunit wala nang hiya si Pag at humingi pa ng maraming bagay. Agad na ipinunto ni Jed na hindi siya isang katulong at hindi ito tahanan ni Pag. Biglang bumukas ang kanyang pinto at nagulat ang mga lalaki na makita si Jaina. Naroon si Jaina upang maghiganti, ngunit hindi siya makapaniwala nang makita niya ang dalawang lalaki na magkasama. Sinubukan ni Pag na linawin ang mga bagay at sinabing sila ay magkaibigan lamang, ngunit mas lalo niya itong ikinagalit. Napagtanto niyang si Pag ang nagturo kay Jed papunta sa kastilyo noong digmaan at ito ay kinumpirma ni Jed. Kailangang linawin ni Pag ang mga bagay at sinabi na siya ay naloko. Nilinlang siya ni Jed habang siya ay mag-isang nakabantay at bigla siya nitong inatake. Sawa na si Jaina sa paulit-ulit nilang pagkatalo kay Jed at desidido na itong ipatikim rin dito ang pagkatalo.
Sinubukan ni Jed na pigilan siya at sinabing tapos na ang digmaan at hindi na niya gustong maging kaaway pa sila. Desperado sa paghihiganti si Jaina, kaya't nagpatuloy siya sa kanyang walang tigil na pag-atake at pinaatras si Jed. Madaling iniwasan ni Jed ang mga atake nito, ngunit siya ay nagulat nang marinig niya ang tinig ng isa sa kanyang mga prinsesang laruan. Iniisip niya na ito ay humihingi ng tulong sa kanya, at biglang sumipa ang hero instincts ni Jed. Namangha si Jaina sa kanyang bilis at sinabi ni Jed na hindi maganda ang paghawak sa pagmamay-ari ng iba. Itinapon niya pabalik ang kanyang sandata at agad na naramdaman ni Jaina ang kanyang lakas. Lumikha siya ng distansya upang magpatuloy sa kanyang pag-atake, ngunit naghanda rin si Jed. Ngunit nakakagulat nang ginamit lamang ni Jed ang isang pitik ng kanyang daliri upang wasakin ang lahat ng kanyang mga sandata. Sa kabila ng kanyang napakalakas na kapangyarihan, nagpasya si Jaina na magpatuloy sa laban, ngunit agad siyang pinabagsak at napagtanto niya ang tunay na lakas ng bayani. Dismayado si Jed na parabang iniisip ni Jaina na gumamit siya ng maruming paraan para matalo si Claudine. Nakakainsulto yon, kaya sinabi niya na pareho silang nagbigay ng lahat sa kanilang duelo. Ito ay buhay o kamatayan para sa kanilang pangarap at dignidad. Binanggit ni Jed na si Jaina ay pumunta sa kanyang bahay upang tapusin ang kanyang buhay at ibig sabihin nito ay handa rin siya sa kamatayan. Ito ay tila banta, ngunit ipinaliwanag ni Jed na tapos na ang digmaan at wala nang pangangailangan para sa sinuman na mamatay. Nagulat si Jaina at naalala ang panahong sinabi ni Claudine na kung maaari ay umaasa siyang walang mamamatay sa digmaan. Siya ay nagsimulang umiyak kaya pinagalitan siya ni Pag sa pananakit sa damdamin ng isang babae. Inalok ni Jed na bugbugin siya ni Jaina, ngunit sa kondisyong ang paghihiganti ay matatapos doon. Pinangako niyang hindi siya lalaban, ngunit palihim itong naghanda ng depensa. Inakala niya na ligtas na siya, ngunit ang suntok ni Jaina ay isang teknik ng kanilang pamilya na tinatawag na piercing shield. Nilinaw ni Jaina na magpapahinga lamang siya mula sa paghihiganti at nangakong tatapusin si Jed balang araw. Sinabi ni Jed na matigas ang ulo nito, ngunit may naramdaman siyang kakaiba at sinabi sa dalawa na sila ay napapaligiran. Nakita nila sa labas na may hindi bababa sa 100 sundalo. Malinaw na ito'y mga puwersa ng hari kaya't inakala ni Jed na hindi siya ang target. Sinabi ni Jaina na walang sumunod sa kanya, kaya't hindi rin siya ang maaaring target. Dahil dito, sumenya si Jed kay Jaina na kung magkaproblema, ay ibibigay na lang nila si Pag sa mga iyon. Sa labas, hinahanda ng salamangkero na si Zahir ang mga sundalo na umatake, ngunit sila ay nagulat na makita na ang kanilang mga target ay lumabas. Ipinahayag ni Jed na tumulong siya sa pagkahuli ng isa sa Big Four at sinabihan silang kunin si Pag. Pinasalamatan siya ni Zahir, ngunit nakakagulat na sinabi nitong alam nilang nakipagkutsabahan si Jed sa mga puwersa ng Dark Lord. Dahil dito, iniutos ng hari na hulihin si Mr. Hero. Sinubukan ni Jed na magpaliwanag, ngunit walang pakialam si Zahir at ginamit ang spell na Infinite Gravity. Gayunpaman, nagulat si Zahir na makita na nakagalaw pa rin si Jed at pinuri ang dakilang bayani dahil nakatayo pa siya. Ngunit ipinakita ni Jed na kaya niyang gumawa ng higit pa doon at ginamit ang spell na Magic Reversal upang paluhurin ang buong hukbo. Hindi makapaniwala si Zahir na ganun kataas ang mahikal na kakayahan ni Jed kahit siya ay isang swordsman lang. Sinabi ni Jed na hindi niya kailanman sinabing isa siyang swordsman at ginagamit lamang niya ang mga espada dahil sa tingin niya ay cool itong tignan. Pinigil ni Zahir ang magic ni Jed at naghanda ng isa pang unit para umatake. Napaghandaan na ito ni Jed at ginamit ang kanyang espesyal na teknik at ito ay ang pagtakbo. Sinisi ni Jed ang mga miyembro ng Big Four sa nangyayari, ngunit ang kanilang argumento ay natigil nang sila'y atakihin ng isang babae na may martilyo. Ito ay ang baliw na kapitan ng Rose Order. Hindi siya makapaniwala na si Mr. Hero ay umanib sa Big Four at inutos kay Jed na isuko si Pag. Hindi man lang nagdalawang isip si Jed at iniwan ang maskuladong nilalang. Handang tapusin ng babae ang buhay ni Pag, ngunit mas iniisip ni Pag ang pagkuha ng kanyang mga litrato. Dumating ang mga alagad ng kapitan, ngunit siya ay nagulat sa mga suot nito. Naalala niya kung paano siya pinilit ng mga ito na magsuot ng nakakahiyang damit bilang patibong kay Pag. Sinabi rin nilang hindi ito magiging problema dahil lahat sila ay magsusuot rin nito. Ngunit wala sa kanila ang nagsuot ng damit dahil ito ay sobrang nakakahiya. Abala si Pag sa kanyang sariling photoshoot kaya sinimulan na ng kapitan ang laban. Nakasalubong ni Jed at Jaina ang ilang mga sundalo, ngunit ginamit niya ang body enhancement magic upang paliparin ang mga ito. Pinabagsak niya rin ang isa pang guwardiya nang gamitin niya ang speed increase magic at ngayon lang napagtanto ni Jaina na isang salamangkero si Jed.
Nakaiwas sila sa marami pang mga sundalo, ngunit kinailangan ni Jed na gumamit ng defense magic nang sila ay humarap sa isang malaking pag-atake. Ang kalaban ay si Zahir at gusto nitong sumuko sila ng tahimik. Ang buong kaharian ay tinutugis na siya ngayon kaya't wala na siyang tsansa na makatakas. Natakot si Jaina sa dami ng mga kalaban, ngunit sinabi ni Jed na mayroon siyang paraan upang makatakas. Mayroon siyang teleportation ring ngunit dahil sa magiging destinasyon ay nag-aalinlangan siyang gamitin ito. Ngunit hindi nag-atubili si Jaina at sila ay na-teleport. Gumamit si Zahir ng tracking magic upang hanapin sila, ngunit nagulat siya nang mapagtanto kung saan sila napunta. Nagtanong si Jaina kung nasaan sila, ngunit ayaw sabihin ni Jed at siya ay binati ng isang napakalaking dragon. Natakot si Jaina sa halimaw at nagulat nang tinawag ito ni Jed na Master. Binalaan siya ng dragon na kailangan pa rin siyang parusahan, ngunit pinakiusapan siya ni Jed na kumalma. Nabaliw si Jaina nang makita niyang kinain ng dragon si Jed. Ngunit iniluwa siya ng dragon at nakitang itinalilang siya nito. Ang dragon ay nais lamang makipag-usap, kaya't ipinakita niya ang kanyang anyong tao at sinabi ang kanyang pangalan na Lexi. Dinala siya ni Lexi sa kanyang bahay, at ang una niyang tanong ay kung anong ginawa ni Jed sa kanyang sungay. Nanginig sa takot si Jed at sinabing wala siyang alam tungkol dito. Ngunit gumamit ng spell si Lexi para magsabi ito ng totoo, at agad na umamin si Jed. Narinig niya na ang sungay ng dragon ay naglalaman ng kapangyarihan, kaya't ibinenta niya ito sa isang maharlika sa malaking halaga. Binugbog siya ni Lexi dahil dito, at si Jaina ay walang nagawa kundi panoorin ito. Ngunit sang-ayon si Jaina sa pambubugbog kay Jed at nagtaka si Lexi kung sino siya. Lalong nagalit si Lexi nang akalain niyang si Jed ay naging binata na at nagpatuloy sa kanyang panggugulpi. Naalala ni Lexi noong ito'y mabait na musmos pa lang at nagtaka kung paano siya lumaki ng ganito ngayon. Iniisip ni Jaina na baka si Jed ay isang dragon din ngunit hindi at siya ay tumira lang kasama si Lexi bago siya naging isang bayani. Napagtanto ni Lexi kung ano ang nangyari sa kanyang inosenteng anak-anakan at naalala na ito ay nagsimula ng may lalaking nag-udyok dito na maging bayani. Ang pangalan niya ay Godal. Siya ang nagsabi kay Jed na kailangan niyang talunin ang Demon Lord at iligtas ang prinsesa. Sinabi rin niya kay Jed na mag-aasawa siya ng prinsesa at ito ang magpapasaya sa kanyang buhay. Ang imahinasyon ng bata ay sumabay dito at sinabihan niya ang kanyang master sa kanyang desisyon na maging bayani. Sinubukan ni Jed na ipaalala sa kanyang pumayag siya dito, ngunit wala siyang pakialam at hindi niya papayagang umalis si Jed sa pagkakataong ito. Para kay Lexi ay sobrang delikado ng mundo at nag-aalala siya na baka akitin siya ng isang babae tulad ng babaeng may asul na buhok sa kanyang silid. Inisip ni Jed na pababalikin siya ni Lexi sa kanya pagkatapos niyang umalis sa unang pagkakataon, ngunit naisip ni Lexi na pumunta ito sa Katalan para iwasan siya. Walang ideya si Jed at ipinaliwanag ni Lexi na hindi siya makakapasok sa Katalan dahil problema ang isang lalaki doon. Sa Katalan, tinawag ni Prinsipe Ruda si Rock na isang uslak habang inihahanda ang kanyang kamatayan. Minsan na siyang naging karangalan ng mga tao at kilala bilang ang Northern Hero. Gayunpaman, nangako siya ng katapatan sa Demon Lord kaya ipinag-utos ng hari ang kanyang katapusan. Maraming tao ang dumalo upang manood at siya'y kinokondena ng mga ito bilang tuta ng Demon Lord. Biglang nagulat si Rock na makita ang kanyang kapatid na si Jill. Siya ay isang master swordsman at panganay na babaeng anak ng Barkhad family. Mula pagkabata ay mahusay na sa paggamit ng espada si Jill at palaging naghahangad na makapag-asawa ng lalaking mas malakas sa kanya. Siya ay nanalo laban sa master swordsman ng naunang henerasyon sa edad na 15, kaya kilala siya sa buong mundo. Pagkatapos, naglakbay siya sa buong mundo at lumaban sa iba't ibang mga master, at hindi pa rin siya nakakatikim ng pagkatalo. Dahil dito, siya ay wala pa ring asawa sa gulang na 35. Napagtanto ng mga gwardiya na sila'y nasa panganib, ngunit huli na sapagkat nagsimula na si Gil sa kanyang pag-atake. Ang kanyang lakas ay napakatindi at binati niya ang kanyang kapatid. Sinabi niya na ang kanilang ama ang nagpadala sa kanya roon at siguro inaakala niya na gusto siyang ipaligtas nito. Ngunit binigay sa kanya ni Gil ang mapait na katotohanan. Ipinadala siya ng kanilang ama dahil ayaw niyang ipagkatiwala sa iba ang pagtapos sa kahihiyan ng kanilang pamilya. Malinaw kay Rock na hindi pa siya napapatawad ng kanilang ama sa pagsapi niya sa Demon Lord, ngunit sinabi ni Gil na wala itong kinalaman doon. Sa katunayan, mas mabuti kung mas kilala si Rock dahil ito'y magpapataas ng reputasyon ng kanilang pamilya. Ang dahilan kung bakit hindi mapatawad ng kanilang ama si Rock ay dahil siya'y natalo. Siya ay dinurog ng isang hindi kilalang bata at nilapastangan niya ang pangalan ng kanilang pamilya.
Humingi si Gil ng huling salita mula kay Rock at binanggit lamang niya ang kanyang pagkabigo, lalo na't ang buhay ni Claudine ay kinuha. Handa na siyang tapusin ito kaya't agad siyang hiniwa ni Jill. Sa halip, iniligtas siya ni Gil at ipinaalala na mayroon siyang mga pangarap na minsang ninais tuparin. Hindi niya iniisip na ang pagkamatay ni Claudine ang dapat magwakas ng buhay nito at sinabing maaari niyang pamunuan ang hukbo ng Demon Lord. Ipinaalala ni Gil na walang sinuman sa mundo ang makakatalo kay Rock maliban sa kanya at siya ay naniniwala sa kapatid. Biglang dumating ang mga ilit na kawal na tinatawag na Golden Order. Nais ni Kapitan Telon na puksain si Rock, ngunit nasa masamang sitwasyon sila dahil binigyan ni Gil ang kapatid ng espada. May bagong pananaw na si Rock ngayon at agad na nilampaso ang tinatawag na mga elite guards. Sinubukan ni Kapitan Telon na sumabay, ngunit winasak siya ni Rock sa isang kumpas lang ng espada. Kahit si Rock ay nagulat sa kanyang lakas at napagtanto na ibinigay sa kanya ni Gil ang pamanang espada ng Barkhad family. Iniisip ni Rock na ang espada ay masyadong makapangyarihan para sa kanya, ngunit wala ito kay Gil. Sinabi niyang mas kailangan ito ni Rock at sapat na ang maliit na karayom para sa kanya. Naalala ni Rock na sinugo siya ng kanilang ama upang tapusin ang kanyang buhay, ngunit sinabi ni Gil na hindi ito ang unang pagkakataon na sinuway niya ito. Bukod doon, naramdaman niyang alam na ng kanilang ama na sa halip ay ililigtas niya ito. Sinabi niyang maaari itong umuwi sa bahay kahit kailan niya gusto at inihayag ni Rock kay Claudine na siya ay nakabalik na. Pagkatapos, naghanda si Rock sa isang laban nang makarinig siya ng komosyon. Siya ay nagulat na makita si Pag na inaapi ng ilang mga babae at iniligtas niya ang kanyang dating kaibigan. Sinabi niya kay Pag na sumama sa kanya pabalik sa kastilyo ng Dark Lord dahil balak niyang maging bagong Demon Lord. Napaisip si Pag kung balak nitong magsimula ng isa pang digmaan at ipinaliwanag ni Rock na minsan siyang nangako kay Claudine. Sinabi niya na wawasakin niya ang buong kaharian ng Katalan, ngunit kailangan muna niyang makuha ang tungkod ni Claudine. Sinundan ni Rock ang kanyang pandama kung saan naroroon ang tungkod at nagalak nang matagpuan nila ang tirahan ni Jaina. Naroroon din ang tungkod at may alaala siya nang ipakilala siya ni Claudine kay Jaina. Siya ay maliit pa lang noon at si Rock ang nagsanay sa kanya sa paggamit ng espada. Sila ay nagkalapit at pinilit siya ni Claudine na kumuha ng litrato kasama si Jaina. Nais ni Rock na malaman kung nasaan siya at sinabi ni Pag na kasama siya ni Mr. Hero. Kinwento sa kanya ni Pag ang lahat ng nangyari at sinabi kay Rock na si Jed ay mabuting tao kaya magkasundo silang lahat. Hindi lang nabigla si Rock sa impormasyong ito dahil kinatakutan niya ang pinakamasamang sitwasyon. Sa ibang lugar, galit na galit ang hari na sina Jed at Jaina ay tumakas ng magkasama. Bukod doon, nailigtas si Rock ng isang master swordsman bago pa siya mapugutan. At kung hindi pa sapat iyon, nakatakas din si pagkasama si Rock. Lubos na nadismaya ang hari, ngunit sinabi ng kanyang kanang kamay na si Mr. RuPaul na dapat silang mag-focus. Kailangan nilang makahanap ng solusyon bago magpakita ang isang tao. Agad namang bumalik si Prinsipe Ruda upang magrekomenda na tawagin itong isang pambansang krisis. Ang sitwasyon ay napakasama, ngunit hindi ito ganun kaseryoso para sa hari at pakiramdam niya ay kayang-kaya nila ito. Gayunpaman, ipinaalala ni RuPaul sa hari kung gaano kalala ang sitwasyon. Tinraidor sila ni Mr. Hero at maaari silang atakihin ng hukbo ng Demon Lord anumang oras. Lubos siyang nababahala at nagtataka kung bakit hindi pa lumilitaw ang kanilang tagabantay, ang itim na dragon na si Dardo. Sinabihan siya ng hari na manahimik, ngunit huli na. Isang nilalang ang nagpakita upang sabihin kay Ruda ang kasunduan at nakakagulat na tinawag siya nitong Dardo. Tumawa si Ruda na parang isang baliw nang may isang liwanag na sumabog mula sa kastilyo. Nag-transform si Ruda sa isang napakalaking dragon at makikitang siya ang itim na dragon na si Dardo. Sinabi ng hari kay RuPaul na hindi niya dapat ito makita at pinatahimik siya. Si Ruda ay isang dragon na ngayon at nagpadala ng mensahe kay Lexi na paparating na siya. Nakita ni Rock si Dardo mula sa lungsod at agad na umalis si Dardo upang habulin si Lexi. Sa bahay ni Lexi, sinabi niya kay Jed na manatili doon. Hindi niya ito pakakawalan dahil baka subukan nitong tumakas, ngunit hindi siya dapat mag-alala dahil hindi maglalakas loob ang hukbo ng Katalan na pumunta sa kanyang tahanan. Bigla niyang naramdaman na may pumasok sa kanyang barikada at agad siyang kumilos nang magpakawala si Dardo ng napakalakas na atake. Nag-aalala si Lexi kay Jed at nakita niya na ang ganitong antas ng kapangyarihan ay pumipinsala sa kanya. Nilamon ng galit si Lexi at nangako siyang pagbabayarin kung sino man ang umatake at naging dragon ito. Agad niyang sinugod si Dardo at ipinakita agad ang kanyang nakakalulang lakas.
Hindi makapaniwala si Jaina sa kanyang nakikita at ipinaliwanag ni Jed na ang kanyang master ay tanyag maging sa tribo ng mga dragon. Biglang nagulat ang lahat nang makitang nagawang mabuhay ni Dardo at tila naghihilom pa. Ipinaliwanag ni Dardo na kailangan pang mas lakasan ni Lexi kundi ay kakainin niya lamang ito ng buhay. Nagawa ni Lexi na mapaatras ang malakanibal na dragon at binutas ang katawan nito. Sa kasamaang palad ay naghilom lang ulit ito at ipinakita na ang kanyang balat ay naapektuhan ng tila asido. Tinukso siya ni Dardo at naisip ni Jed na hindi lang karaniwang pagpapagaling ang ginagamit ni Dardo. Natakot siya na mananalo si Dardo kung magpatuloy ang laban at sinabi niya kay Jaina na ililigtas niya si Lexi. Iniisip ni Jaina na kalokohan ang gagawin niya dahil wala namang tsansang manalo ang isang tao laban sa isang dragon lalo pa kung ganito kalakas. Ipinunto niya na kung hindi dahil kay Lexi, siguradong sila ay natapos na kanina pa. Sumang-ayon si Jed na walang pag-asang manalo sa pag-atake ng direkta, ngunit may ideya siya. Sinabihan niya si Jaina na hawakan ang kanyang kwintas at tumakas. Hindi na niya ito napigilang umalis at napaisip siya kung ano ang kakayahan ng kwintas. Biglang lumitaw si Jed sa sentro ng laban. Napagtanto niya na si Dardo ay nakaatake ng direkta habang sila ay nasa loob ng bahay ni Lexi, kaya naisip niyang hindi ito umaasa sa paningin. Ang maliit na nilalang ay bumulong sa tenga ni Dardo at sinabi niyang tapusin ang buhay ni Jed. Sinubukan ni Dardo na kainin siya, ngunit agad na nakatakas si Jed at gumamit ng isang utos upang puwersahang mapabalik si Lexi sa anyong tao. Iniisip niya na mayroon lamang isang paraan upang makatakas mula sa tracking ni Dardo at ginamit ang spell na Disguise Transfer. Nabigla si Dardo sa lahat ng mga spell at nagpaalam na si Jed sa kanya at tila nawala. Naaliw si Dardo sa pagtatago nito, ngunit sinabi niyang hindi ito magtatagal. Agad na lumitaw si Jed sa tabi ni Jaina at biglang pinutol ang sungay ni Lexi. Lahat ay nagulat at walang masabi si Lexi nang ang kanyang mahikal na kapangyarihan ay halos mag-zero. Nagalit si Dardo dahil hindi na niya maramdaman ang kapangyarihan nito at nagtaka kung paano sila nakatakas. Sinabi ni Jed na ang kanyang plano ay itago ang kapangyarihan ni Lexi upang isipin ni Dardo na nakatakas sila. Perpekto ang kanyang plano, ngunit nagalit si Lexi dahil hindi lang nito itinago ang kapangyarihan niya, kundi ay tuluyan niya itong binura. Ipinunto ni Jed na sobrang lakas ng kanyang kapangyarihan na kailangan niyang umasa sa di karaniwang mga pamamaraan. Sa puntong iyon, ang anyong dragon ni Ruda ay nagsimulang matunaw. Kinwestiyon niya kung bakit sila tumakas sa kanya at nagtaka kung bakit hindi na lang siya tinapos ng mga ito. Sa ibang lugar, makikitang bumalik si Rock sa kastilyo ng Demon Lord. Doon ay natagpuan niya ang huling miyembro ng Big Four ng Dark Lord na si Karn. Nakaupo si Karn sa trono at tila may ilang disipulo sa kanyang tabi. Makikita ang pagbagsak ng ulan kay Ruda nang si Jed ay nagkaroon ng determinadong itsura sa kanyang mukha.